Magandang gabi po muli sa inyong lahat, sa ating lahat na sama-sama tayong mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nandito uli sa ating daily live devotion. At kagaya ng ating laging ginagawa, ito po ay tayo po tumatalakay sa aklat ng Isaiah. Sa gabi po ito, ipagpapatuloy natin ang Isaiah chapter 35. Kagabi po ay nasimula natin ang ika-35 na kabanata. At napakaganda ng tema na ating tatalakayin sa maigsing kabanata na ito. So bago po tayo magpatuloy, ay sama-sama muna tayong dumulog at manalangin sa Panginoon. Pray tayo. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa gabing ito. Salamat sa biyaya mo ng panahon, ng oras, ng koneksyon, ng internet. At salamat sa mga tao na makakasama namin sa pag-aaral na ito. Ikaw po ang patuloy na mangunat, gumabay sa aming lahat, sa mga kasama namin na nasa iba't ibang lugar. Ikaw po ang mangusap sa kanila at magpaalala sa gawain po na ito na pag-aaral ng iyong salita. Matuto kaming lahat, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan kung saan mo aming mga puso at aming isipan upang maunawaan namin ang mga salitang ito at ito'y maipamuhay din namin. Salamat dakilang Diyos, sa iyo po ang kapurihan at karangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong maagang pagsama. Yan, wala pa ang mga kasama natin. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo nga po ay nasa Isaiah chapter 35. Kagabi na simulan natin ang chapter 35 at napakaganda ng tema. Sabi nga natin, yung panimula pa lang ng kabanata sa verse 1, ang sabi dito, muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Napakasarap basahin, very pleasing sa pandinig, sa ating damdamin. Kung ikukumpara sa nakalipas na kabanata, yung chapter 34, napawang negatibo ang dating kasi yung chapter 34 ay pagpaparusa sa bayan ng Edom. Ngayon naman ay nandito tayo sa chapter 35, ang nag-iisang salita na tinatalakay dito, yung salitang pagpapanumbalik o kaya ay restoration. So, i-restore ng Panginoon ang mundo na naging tila disyerto, na pabayaan, na nawalan ng production, hindi nakaproduce ng anumang mga bunga, totally naging desolated na lugar. Ayan. So, ito ay sitwasyon kung saan literal na nangyari sa Israel. Una ay doon sa Southern Kingdom o doon sa Northern Kingdom sa Israel mismo, and then pangalawa dito sa dito sa Judah o sa Jerusalem, kung saan nabanggit din natin kahapon na isa sa propesiya sa aklat ni Jeremias na ang lupain ay pagpapahingahin sa loob ng 70 taon. At yan nga ang nangyari. Nabihag ang mga Israelita, una ang parteng Israel ng Assyria at sumunod ang bahagi ng Judah ng Babylonia naman. And after several years ay sila ipinalaya rin. So, itong binabanggit dito sa kabanatang 35, ito ay literal na tumutukoy sa sitwasyon ng pagkalaya ng mga tao buhat sa pagkabihag o dala doon sa Babylonia. So pagkatapos ng ilang panahon sila ay palalayain, at alam natin ang naging sitwasyon noong sa panahon ng matinding kayabangan at pagmamataas ni Belshazzar o ng hari ng Babylonia, ay pinalaya sila ay sinakop ng Medo-Persia sa pamamagitan ni Haring Darius, at sila ang sa pamamagitan ni Haring Darius na kinausap o sabi sa Bible, kinasabwat ng Panginoong Diyos, nagsulat si Haring Darius, yung tinatawag na Edict of Darius, at ang nilalaman nito ay palayain ang mga Israelita, pabalikin sa kanilang lupa sa Jerusalem. At ito nga ay nangyari around 400 BC sa pangunguna una ni Zerubbabel, and then sumunod si Ezra,
and then si Nehemiah. Itong binabanggit sa chapter 35, literally, ito yung sitwasyon na pinabalik ang mga Israelita sa Jerusalem. Binuo nila ang kanilang gobyerno, ang kanilang bayan. Bagamat hindi sila naging isang independent na bansa, hindi na-restore ang pagiging bansa nila. Sila ay naging probinsya lamang ng Persia. At sa mahabang panahon, hanggang sa pagdating ng Bagong Tipan, ang Israel ay nananatiling probinsya. Sa Bagong Tipan naman, probinsya naman siya ng Roman Empire. Kaya nga dito nagsimula yung mga bali-balita, mga kontrobersya na wala ng Israel. At ang Israel ay pinalitan na ng modern, ng church. Pero hindi po totoo dahil bagamat sa kapanahon ng tinatalakay natin, 400 BC, ay hindi naging bansa ang Israel under ito sa gobyerno ng Persia. Tapos sa Bagong Tipan, then yung 400 years of silence, ang daming bansa na sumakop sa kanila kasama ang Griego. And then pinakahuli na yung Roman Empire. Sa Bagong Tipan ay sila'y sinakop ng Roman, kaya ang tawag sa kanila ay Judea, isang probinsya ng Imperyong Romano. Pero noong 1947-48, muling itinatag ang bansang Israel, sila sa pamamagitan ng United Nations. At dati nga natalakay na natin na ang Pilipinas ay isa sa major player sa pagkakatatag ng Pilipinas, kasi yung ating kung hindi ako nagkakamala ay Foreign Affairs Secretary si Carlos Romulo ay isa sa mga matataas na opisyal ng United Nations noon. Kaya isa siya sa nanguna sa pagre-restore ng bansang Israel. So, yun po yung nangyari noong 1948. Ngayon, nabanggit ko lang yan, it's part of reviewing the history. Ano po? Kasi ang tinatalakay dito ay literal na pagbabalik ng Israel. Ngayon, sa mas malawak na konteksto sa ating kapanahunan ngayon, ito na may tumutukoy din doon sa millennial kingdom na itatatag naman ng Panginoong Hesus pagkatapos na siya ay bumalik dito sa lupa. So, alam natin yung proseso, rapture, and then great tribulation, tapos yung binding of the evil forces, tapos sa bottomless pit. And then, yung second coming ni Jesus Christ, nandun yung marriage of the Lamb, and then establishment of the millennial kingdom. Ayan. So, sa kapanahunan ng establishment ng millennial kingdom, doon mangyayari sa lugar natin itong binabanggit dito sa chapter 35. Nakahalintulad ng binabanggit doon sa chapter 25 na panunumbalik. Kaya ang sabi dito, may dalawang simbolismo ito, no? Ayan. So, napakaganda ng binabanggit. Yung deserted land, yung lupa na naging tuyo, naging disyerto, na walang produksyon, ay nagkaroon ng panibagong buhay. Magandang gabi sa inyong lahat na naka-join na. Siyempre, nandito na si Pastor Claude, siyempre si Pastor Landing, si Juana, at si Princess. Yan, salamat sa inyong pagsama. Nawa ay maka-join pa rin ang iba nating mga kasama at yung mga kaibigan natin at kapatid sa iba't ibang lugar. Okay, so sa gabi pong ito, tatalakayin natin, ipagpapatuloy natin yung pagtalakay. Again, the major theme, pinakapangunahing tema ng kabanatang ito ay yung salitang pagpapanumbalik o restoration. Yan, maigsi lamang itong chapter 35. I think there are only 10 verses, pero hitik sa laman ng kagandahan. Okay, punta tayo sa verse 3. Ang tatalakay natin sa gabing ito ay verses 3 and 4. Ang verse 3, ang sabi dito, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Yan ay galing sa Magandang Balita, Biblia. Sabi sa Christian Standard Bible, strengthen the exhausted and make the feeble strong. So, napakaganda ng binabanggit. Mahinang kamay, pagod, exhausted, parang lupaypay. Walang magagawa, pagod na, parang naalala ko, may mga pagkakataon na sa sobrang pagod natin, lupaypay tayo sa pagod at ang tanging solusyon ay kama o kaya ay paghiga. Ano po? So, dito naman sa King James, ang binabanggit is weak hands. Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. Pareho ng CSB. At doon sa New American Standard Bible is again weak hands pa rin. Strengthen the weak hands,
steady and the shaking knees. Ito naman ay nanginginig yung tuhod sa sobrang pagod, sa sobrang hirap na nararanasan. At dito ay steady. So, palakasin, no? So, generally, ang tinatalakay sa talatang ito ay pagpapanumbalik ng lakas, ng vigorness, ng strength na nawala. Para bagang tayo ay na COVID, natrangkaso ng isang linggo, tapos syempre nanghina, namayat, so nasa recovery stage. At sabi dito ay mag-recover ka, palakasin uli ang katawan at ang iyong tuhod ay patatagin para muling makakilos at makagawa ng mga bagay na kailangan gawin. Yan. Well, syempre, physical ang binabanggit dito, pero sa mas malawak na konteksto at application nito, this can be applied sa ating spiritual na buhay. Maraming pagkakataon bilang mga mananampalataya tayo nagkakaranas ng mga pagbagsak at panghihina ng ating spiritual life, especially pag tayo tinatalo ng ating emosyon o ng damdamin, pag nakakaranas ng mabibigat na mga problema at mga hindi maintindihang kabigatan sa buhay. Pero sa pagdaan ng mga sitwasyon sa ating paglapit sa Panginoon ay i-restore niya yung ating kalakasan spiritual. Sa mga susunod na kabanata, makikita natin at mapapag-aralan ang detalye ng mga bagay na iyan. So, dito sa verse 3, ang binabanggit dito, sabi dito, hinihimok ni Propeta Isaias ang mga tao na palakasin at pasiglahin ang mahihina at nanlulumo. Ito'y mauunawaan kapwa sa pisikal at espiritual na kahulugan. Sa pisikal na antas, maaaring ito ay isang panawagan na pangalagaan ang mga matatanda, mga may sakit, mga mahihinang miyembro ng lipunan. Yan. At naaayon ito sa mas malawak na tema ng katarungan at habag na laganap sa buong Biblia. Ito'y isang paalala na itaguyod ang halaga at dignidad ng bawat individual, anuman ang kanilang pisikal na kakayahan o limitasyon. So sumasakop ito doon sa isang family relationship, family concern, na kung saan pag merong isang part ng pamilya, isang bahagi ng pamilya na nanghihina, magtutulong-tulong ang bawat isa, magkakapit kamay para palakasin, i-inspire yung mga taong nanghihina. At iyan basically ang dapat na maging sistema ng isang simbahan sa ating kapanahunan ngayon. Okay, may concern, may pakialam dapat ang isa't isa sa bawat isang miyembro ng iglesia. Sa isang spiritual na antas, ang talatang ito ay makikita bilang isang panawagan upang palakasin ang mga nahihirapan sa kanilang pananampalataya o nahaharap sa mga paghihirap sa kanilang paglalakad kasama ang Diyos. Bagamat tayo mga Kristiyano ay nararanasan pa rin natin ang mga panghihina sa buhay natin. Kaya kagabi natalakay ko yung John chapter 10 verse 10. Maraming nalilito at nahihirapan dito. Pagkatapos ng devotion natin, may message ako natanggap kay Brother Edgar kasama natin. Hindi siya nakaka-join ngayon dahil sa oras ng kaniyang trabaho. Nalito siya doon sa sinasabi natin John 10:10 na hindi applicable dito sa lupa. Kasi pag sinearch mo yun sa internet, yung John chapter 10 verse 10, may tinatawag na present day prosperity or present day abundance. At meron din tinatawag na future abundance. Sabi ko, there is no way that John chapter 10 verse 10 can be applied to present day abundance kasi wala naman talagang present day abundance. So yun, maraming paliwanag at kung gusto ninyong makahingi pa magkaroon ng explanation sa bagay na to, pwede kong ipasa the same facts na ibinigay ko kay Brother Edgar. Yan. Okay, balik tayo dito sa ating tinatalakay. Definitely, Kristiyano ka man, mananampalataya ka man, gaano ka man kadedikado sa Panginoon sa paglilingkod mo, makakaranas ka ng kabigatan sa buhay. Darating at darating ang panahon na manghihina ka. Kahit mga pastor, minsan po, sa totoo lang, minsan mga pastor ang mahihina. Pinipilit lamang na magpakalakas ng mga pastor dahilan sa kanilang pangunguna sa mga church at dahilan sa kanilang matinding paninindigan at pagkapit sa Panginoon. Pero sa totoo lang po, karamihan ng mga pastor ay basag na basag emotionally at ang puso ng mga yan ay tila
sinasaksak at binabasag na talagang pag pinatulan at inintindi ang mga sitwasyon ay pwede nang mag-withdraw o pwede nang umalis sa paglilingkod. Pero biyayang malaki ng Panginoon na binubuhay at hinahawakan ng Panginoon ang mga lingkod na yan, ang mga pastor. Siguro kung makakapagsalita lang si Pastor Nanding, he can share a lot sa napakahabang panahon ng kanyang pagbabahagi. More than half siguro ng paglilingkod ko. Siguro times 2, times 3 ng panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon ang mga naranasan ni Pastor Nanding. Ayan. So yun po. So sinasabi dito na yung mga mahihina ay palakasin, pagtulong-tulungan, gabayan. At yun mismo yung konteksto na binabanggit. Kasi sa sitwasyon na yon, sa sitwasyon ng Israel, sa kapanahunan na yan, sila'y nakaranas ng mga kahinaan, sila'y nakaranas ng mga kawalan, kabigatan sa buhay, dahil sila'y binihag ng Babylonia. Pero alam na nating lahat ang dahilan bakit sila binihag, dahil sa kanilang katigasan din ng ulo at pagkagumon sa kasalanan. Pero alam mo yung sitwasyon na napakabigat, so pilit silang ini-inspire at sila ay binigyan ng pagkakataon na makabawi. Kaya ang sabi dito, umahon kayo sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Palakasin ang inyong mga mahihinang mga kamay at patatagin ang inyong mga tuhod. Ayan, vigorness. Okay, ang imahe ng mahinang mga kamay at mahinang mga tuhod ay isang malakas na simbolo ng kahinaan at pangangailangan ng masasandalan. Ayan, napaka-importante ng masasandalan. Sa sitwasyon ng buhay natin, kailangan natin lagi ng merong gagabay, aalalay sa atin. Hindi natin kayang mabuhay ng nag-iisa. Ito'y isang nagsasalita ito sa katotohanan ng kahinaan ng tao, yung frailty of the human beings or human depravity, at ang pangangailangan para sa lakas at suporta mula sa iba. Ang pagkilos ay nangangailangan ng sinasadyang pagsisikap at pangangalaga. Kabilang dito ang pagsama sa mga nahihirapan at nagpagbibigay sa kanila ng pagmamahal, pampatibay loob at tulong na kailangan nila upang makapagtiyaga. Tandaan natin, pansinin natin, sila ay nangangailangan ng pagmamahal, pampatibay loob, tulong na kailangan upang makapagtiyaga. Sino ba sa atin ang hindi nangangailangan ng pagmamahal at pampatibay loob? Ayan ang nagsusustain sa buhay natin dito sa mundo. Sa isang mas malawak na konteksto, tinuturo din ng talatang ito ang katangian ng Diyos bilang tunay na pinagmumulan ng lakas at suporta. Sa buong Biblia, ang Diyos ay inilalarawan bilang isang kanlungan para sa mahihina at isang kanlungan para sa mga inaapi. Ayan. Ang talatang ito ay umaalingaw sa mga damdaming ipinahayag sa awit 18 verse 32. Ang sabi, ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng lakas at ginagawang sakdal ang aking lakad. Ito'y sitwasyon probably ni Haring David. Alam nating lahat ang buhay ni Haring David nung siya ay itinalaga o tinawag ng Diyos na maging hari, mamuno sa Israel, at yung mga ginagawa sa kaniyang pagbabanta ni Haring Saul. So napakatindi. Kaya wala siyang ibang inasahan kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. Higit pa rito, ang imahe ng pagpapalakas ng mahihinang mga kamay at mahinang tuhod ay makikita bilang isang pagtutulad para sa pagbabagong kapangyarihan ng biyaya at pagtubos ng Diyos. Sa ating kahinaan, iniaalok ng Diyos ang kanyang lakas. Sa ating pagkasira, iniaalok niya ang kanyang pagpapagaling, the healing, the strength. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay nasa
gawain ng pagpapanumbalik at pagpapanibago sa mahihina at nanlulupaypay kapwa sa pisikal at espiritual. Mga kapatid, ano ba ang nararanasan natin sa sitwasyon sa ating kapanahunan ngayon? Tayo ba'y nanghihina? Tayo ba'y nabibigatan? Ako ganyan, may ganyan akong sitwasyon. At alam niyo yan, kilala ako particularly ng mga taga-Touching Lives ko, anong mga pinagdadaanan at anong mga mabibigat na sitwasyon na pinagdadaanan natin sa iglesia. Pero yun nga, sa biyaya ng Panginoon, nakakapagpatuloy tayo. At nawa ay hindi dumating ang panahon na tayo ay bumagsak sa at mapahinto sa paglilingkod sa Kaniya. Ang isang solusyon, ang isang kaparaanan na ginagawa natin, itong patuloy na pag-aaral. Kasi ito yung parang apoy na patuloy na nagpapainit sa atin para makapagpatuloy sa kabila ng mabibigat na sitwasyon. Dahil mayroon tayong daily devotion, nakakapagpatuloy tayo sa ating pag-aaral at patuloy na ginagawa ang mga kaparaanan na naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. So tapoy sama-sama magpatuloy tayo at pagpatuloy ang ating gawain na ito. Sa pagtatapos ng talatang ito, muli ay ipinapahayag ang makapangyarihang payo na palakasin at itaguyod ang mga mahihina kapwa sa pisikal at espiritual na bahagi ng buhay. Ito ay nagsasalita sa kahalagahan ng pakikiramay, suporta at paghihikayat sa loob ng komunidad ng pananampalataya. Tinutukoy din ito ang katangian ng Diyos bilang ang pinakahuling pinagmumulan ng lakas at pagtubos. Tatandaan natin mga kapatid, ang buhay nating mananampalataya dito sa lupa ay hindi dapat maging nag-iisa. Lagi tayong may kasama, merong pamilya. Pagkakataon sa ating physical o literal na pamilya, may problemang pinagdadaanan. So diyan papasok ang church. At kailangan ay yung isang church ay dapat maging accommodating para mai-address, mapag-usapan, mapalakas ang mga taong nanghihina. Ayan, yan po yung isang dahilan. Yan po ang itinuro sa akin ng mga mentor ko, ng mga naunang pastor ko, na bilang pastor, dapat maging sensitibo tayo at maging aware sa sitwasyon ng bawat isang miyembro sa church. Kaya, sa totoo lang po, palagay ko papayag si Pastor Danding pag ginamit yung salitang, ang mga pastor ay pakiilamero. Pinakikialaman talaga ng pastor ang lahat ng sitwasyon ng buhay ng mga miyembro. Even yung relasyon, even yung pagka si Princess ay may manliligaw na sa kanya o baka si Princess ang nanliligaw, na joke lang yun. Ayan, pakikialaman natin. Kaya even yung pakikipagrelasyon ng kabataan, relasyon ng mag-asawa, ay ating concern ito ng church, concern ito ng pastor para maiayos, maitama. Marami lang pagkakataon na pagka ating kinumusta o pinanghimasukan ng ganong sitwasyon, maraming nagagalit o nami-misinterpret kasi nga ay nagiging masyado na daw personal. Kaya lang, yun po kasi ako po, ang prinsipyo ko, hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon ng maayos kung hindi maayos ang iyong buhay, yung pagkatao, particularly yung damdamin. Kung may problema ka sa emosyon, may problema ka sa relasyon, sasabit at madadamay ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya, napakagandang environment ng church para maiayos ang mga bagay na ito. Mapag-usapan at makapagpalakasan ang bawat isa. Yan. Sa talatang 4, ang sabi dito, ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Ayan. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob na ang Diyos ililigtas ka sa mga kaaway. Sarap pakinggan ng mga bagay na ito. Parang tagal ko nang hindi naririnig ito eh. Ano? Okay. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Ang Diyos, ililigtas ka sa mga kaaway. It is a word of encouragement at talaga namang makakapagpalakas sa ating damdamin. Take courage, fear not. Behold, your God will come with vengeance. The retribution of God will come, but He will save you. Ayan, ililigtas ka ng Diyos. Alam natin yung sitwasyon uli ng Israel. Yung Israelita na talagang nawalan sila ng identity eh. Yung lupain nila,
tinirhan ng mga ligaw na hayop, naging syudad na lang sila, wala silang sariling bayan. Yan. Pero makita natin doon, even nung sila inaan doon sa panahon ng captivity, nag-i-excel ang maraming mga Israelita. For example, si Daniel, naging isa sa matataas na opisyal ng Babylonia. Yung tatlong kasama niya, si Meshach, si Shadrach at si Abednego. And then si Jeremias, mga propeta sa kapanahunan ng captivity. At marami pang iba, no? Si Nehemiah, naging cupbearer. At sino yung babae? Si Reyna Esther, naging asawa ng hari ng Persia. So maraming Pero makita natin doon yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Sa kabila ng katotohanan, ng kahirapan, ng kabigatan ng sitwasyon, ay nandoon pa rin ang proteksyon ng Diyos sa kanila. Hindi sila pinababayaan. So sabi sa NASB, say to the cowardly, be strong, do not fear. Here is your God. Vengeance is coming. God's retribution is coming. He will save you. Wow. He will save you. Yan, tandaan natin. So pag may pagkakataon nakakaranas ka ng mabibigat, be strong. Do not fear. Sabi doon, He will save you. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na nakakaranas ng panghihina sa espiritual na buhay. Pinapaunawa na sa mga ganitong sitwasyon, mayroon silang maaasahan na sa kanila ay magliligtas. Sa talatang ito, tinutugunan ni Isaiah ang mga natatakot at nag-aalala at nag-aalok sa kanila ng kaaliwan at pag-asa sa gitna ng kanilang mga problema. Sa gitna ng kanilang problema, na andoon ng pag-aalok ng kaaliwan at pag-asa buhat sa Diyos. Magkaroon lang tayo ng tamang perspektibo sa Diyos, no? Well, hindi lang material na bagay, hindi lang physical or financial na bagay ang iniaalok na kaayusan or kaaliwan ng Diyos. Mostly yung ating damdamin, spirituality. Ang tema ng takot at katapangan ay sentro ng talatang ito. Hinihikayat ni Isaiah ang mga taong natatakot na maging malakas at huwag sumuko sa kanilang mga takot at mga pag-aalala at maging mga kabigatan. Tinitiyak niya sa kanila na ang Diyos ay tutulong sa kanila na magdadala ng parehong paghihiganti at kabayaran sa kanilang mga kaaway. At sa huli, ililigtas sila mula sa kanilang mga kabigatan. Ang mensaheng ito ng katapangan at pag-asa sa harap ng takot ay paulit-ulit na tema sa buong aklat ni Isaiah sa nagpapakita ng tungkulin ng propeta bilang espiritual na pinuno at tagapayo sa mga tao sa Juda. Well, totoo po, paulit-ulit talaga. Even yung mga susunod na kabanata, chapter 36, 37, ay tumutukoy sa ganitong sitwasyon. Talagang bibihagin, parurusahan, i-restore ng Diyos, tutulungan. So, puro ganon. Napakalalim ng ibig sabihin. Talagang tinuturuan at pinapakita sa atin ng Panginoon kung anong kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway. Well, sa bagong tipan, familiar tayong lahat sa Matthew 11:28. Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ang konteksto ng talatang ito ay mahalaga para sa lubos na pagkaunawa sa kahalagahan ng mga sitwasyon ng Israel o nung pangako na ito. Nangangako ang Diyos na iaangat sila at palalakasin dahil nasa karanasan sila ng kahirapan at pagbagsak. So, i-apply natin sa ating buhay. Meron ba tayong karanasan o nararanasan kahirapan at kabigatan? So, lagi nating tatandaan, nandyan ang Diyos. It's just a prayer away, sabi doon, no? Ang mga tao ay namumuhay sa takot at kawalan ng katiyakan. Ito ay laganap sa buong mundo.
Marami ang tumatalikod sa Diyos. Sa talatang ito, direktang nagsasalita si Isaiah sa mga nahihirapan sa takot at pagkabalisa na nag-aalok sa kanila ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan, hope and salvation. So napakaganda na sa kabila ng lahat ng ito, meron pala tayong aasahan. There is always a morning after the night. Merong bagong horizon, merong bagong pag-asa. Okay. Ang simbolismo sa talatang ito ay mayaman at malalim. Ang imahe ng Diyos na dumarating na may paghihiganti at kabayaran ay maaring maunawaan bilang isang pagtutulad para sa banal na katarungan at paghihiganti. Kasi binanggit doon yung vengeance is mine, no? Sabi doon, vengeance is coming. Your God will come with vengeance. So, ito yung sitwasyon, literal na sitwasyon ng Juda at saka ng Babylonia. Inapi ang mga taga-Juda ng Babylonia. So, anong nangyari doon sa Babylonia? So, ibinagsak sila ni Yahweh. Yun nga, panahon sa Daniel chapter 5, sa panahon ni Haring Belshazzar. Okay? Ayan. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakapagpapasiglang mensahe ng pag-asa at katapangan sa harap ng mga pagkatakot na nararamdaman. Ito ay nagsasalita sa pangkalahatang karanasan ng tao sa pagharap sa kawalan ng katiyakan at kahirapan. Nag-aalok ang mga ito ng pangako ng paghihimagsik at kaligtasan ng Diyos. Ang talata ay isang paalala na kahit sa panahon ng takot at pagkabalisa, makakatagpo tayo ng lakas at kaaliwan sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang pinakahuling pagliligtas. Ang walang hanggang mensaheng ito ng pag-asa at katapangan ay patuloy na ipinapaunawa, umaalingaw-ngaw sa mga nakakabasa ng salitang ito at sa mga nakakapakinig ng mensahe ng Diyos, particularly sa ating mga mananampalataya. So tatandaan natin mga kapatid, anuman ang sitwasyon natin, ang Diyos ay laging naandiyan at kasama-sama natin. Well, napaka-simple lang ng mensahe ng talatang pinag-aralan natin sa gabing ito, verses 3 and 4. Ito yung pagkandili o pag-aaruga ng Diyos sa kabila ng kabigatan ng kasalukuyang sitwasyon natin. At ito'y patuloy na itinuturo at ipinapaunawa sa atin upang makita at malaman natin na hindi tayo kinakailangang magulumihanan, hindi tayo kinakailangang matakot. Dahil sa lahat ng sitwasyon natin, laging kasama natin ang Diyos. Laging siya ay nasa tabi natin at hindi niya tayo iiwanan. Kailangan lang nating magtiwala at magbigay ng panahon at pagsunod sa Kanya. Ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig, ang ating pagmamalasakit at ang ating mga damdamin ay isuko natin sa Panginoon at siguradong tayo ay magkakaranas ng kaayusan. Yung ating mga panghihina ay i-restore ng Diyos, palalakasin niya tayo. So paulit-ulit, bagamat ito'y matagal nang nangyari, itinuturo sa atin dahil ang nais ng Diyos, matuto tayo at patuloy tayong humawak sa Kanya at patuloy na maranasan natin ang mga kagaanan sa likod ng mabibigat na sitwasyon sa ating mga buhay. Okay, so hanggang dyan lang po ang ating talakayan sa gabing ito. Bukas ay itutuloy natin sa talatang 5 hanggang 6. Yan, at panibagong restoration, panibagong topic ng restoration ang ating tatalakayin bukas. So, salamat pong muli sa inyong pakikinig, sa inyong pagsama sa gabing ito. Kukunti ang nag-join sa atin sa gabing ito. Hindi natin alam po anong sitwasyon. Even yung ating mga kasama sa iba't ibang lugar ay nawawala na rin. So, actually, yan po talaga ang sistema at yan ang inaasahan natin kasi bibihira lang ang makakatagal sa ganitong araw-araw na pag-aaral. Ang iba dyan, darating ang panahon talagang maiinip, mapapagod. At sabi nila, ang dami ko ng pastor na nakausap, mga kaibigan natin, mga church planter, ang hirap ng ginagawa daw natin, araw-araw. Nung isang gabi, yung kaklase ko doon sa Bible School na nag-aaral ng doctoral yun, sabi niya, daily talaga nyo ginagawa yan. Ang hirap yan. Totoo lang po, talagang mahirap. Kaya,
ito po ay gawain ng Panginoon. At sa biyaya ng Panginoon ay nagagampanan pa naman at nagagawa pa natin. At ang commitment ko po dyan ay habang buhay tayo, habang may lakas, gagawin natin. Sabi ko sa pinag-aralan natin, pag nanghina na yung kamay at tuhod, palalakasin ng Panginoon. So there is no way na mapuputo lang ating gawain. At pagka talagang hindi ko na kaya, naandyan naman kayong lahat. Naandyan naman kayo para ako ay tulungan. Ayan, ayan. Okay, so marami. At mawala man si Pastor Claude o si Pastor Nanding, tutulungan din tayo niyan later on. Ayan. At maraming dadalhin ang Panginoon ng mga maglilingkod pa sa Kanya para may pagpatuloy natin ang gawain po natin na ito. Okay, so maraming salamat ulit mga kapatid sa inyong pagsama at paggabay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo magwakas sa pagitan ng panalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, salamat pong muli sa gabing ito, sa iyong pagsama, sa iyong paggabay, sa iyong pangunguna sa amin, sa pagkakaloob ng karunungan ng kalakasan ng katawan, at sa pangako ng restoration sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kaming lahat, lalo na mga nakasama namin sa pag-aaral, at maging yung mga hindi namin nakasama, hindi namin alam, Panginoon, kung anong sitwasyon ng pamilya ni Nati Alma, ni Kuya Bob, sila Sister Irene, Sister Ana, si Nanay Epi, at iba pang kapatiran sa Touching Lives at maging yung mga kaibigan namin sa iba't ibang lugar. Panginoon, nawa ay maayos ang kanilang kalalagayan. Ikaw na patuloy na gumabay at manguna sa kanila, Ama. At sa amin pong lahat, pinapaubayan namin sa ito at tagubilin ng lahat at iniaalay namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. Maparangalan ka namin, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat pong muli. God bless everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye. Bye-bye.